chapter 1, verses 5 to 7. Ito ang sinasabi. This is the message we heard from Jesus, and now declare to you, God is light, and there is no darkness in Him at all. So we are lying if we say we have fellowship with God, but go on living in spiritual darkness. We are not practicing the truth, but if we are living in the light, as God is in the light, then we have fellowship with each other, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Manakabalin kinindaklan unay nga Dios, dayawan da ka apo, itag-ay da ka, itantok da ka apo, iti dayto nga oras o Dios, agyaman kami apo, ti panakikadam, kadagiti naramid min nga banag nga pagdayaw ken ka apo, agyaman kami o Dios, kad bigbigin milaunay nga ti presensya, maday ti nagtitingaan mi, at da kadagiti puso mi agtigtignay manakabalin nga Dios. Ket tapno iti dayto nga oras apo, nangugan mi apo nga naibasan dagiti saom ti nagtitingaan mi apo Dios. Imbitaran mi nga apo ti nabilog nga Espiritu Santo, ngay sa agtuloy nga makikada kada kami, na siyang patuloy na manguna o Diyos sa araw na ito, na siyang patuloy na manguna sa ating pagbahagi ng iyong mga salita. Dahil ang iyong mga salita o Diyos ay siyang nagpapakita ng katatagan po sa amin, siyang nagbibigay katatagan sa amin bilang mananampalataya at sa aming paglilingkuran sa iyo. Inaanyayahan po namin ikaw, banal na Espiritu, na siyang patuloy na kumilos sa kalagitnaan po namin. Bigyan mo kami, O Diyos, ng tainga na maunawain, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso pang tanggapin ng iyong salita, Father God, sa araw na ito, O Diyos. At Lord God, kami po'y patuloy na nagpapakumbaga sa iyong paanan, Panginoon. At idinudulog ko, Diyos, ang iyong salita sa araw na ito. At mapangyari ang nais mo, Panginoon. I acknowledge that I am weak, Lord God, but you are my God that is strong, O Lord God. Sapat ang kalakasan mo, Diyos, upang may bahagi ang iyong salita, O Diyos, ng may katagumpayan. I acknowledge, O Father God, na wala kong kayang gawin kung wala ka, na siyang manguna, siyang magbigay, O Diyos, ng wisdom and knowledge unto your words, O Father God. Lord, give us more courage and boldness to preach your word, to teach your word, and to share your words upon people, O Father God. Maraming salamat dahil hindi ka nagkulang sa amin. Hindi mo kami pinabayaan, bagkus nandiyan ka lagi, O Diyos, upang palalahanan kami, O Diyos, sa mga bagay na dapat po namin gawin para sa iyong kapurihan. Maraming salamat, Panginoon. Itinataas ko ang mga kapatiran na ito na siyang makinig sa iyong mga salita in the mighty name of Jesus. Amen. Let's all be seated in the presence of God. So the title of our message for today is Walking in the Light. The title of our message today is Walking in the Light. Napadasan nyo ka din, Dejaya. Ada kayo itimay sa nga kalsada nga magmag na din, bigla nga nawan ti kuryente. Napadasan yung Dejay. Bigla kayong lumalakad sa kalsada, tapos biglang nawala yung kuryente, at wala pa kayong dala na flashlight o cellphone na gamitin para mailawan yung daan na dinadaanan natin. Ha? So ano po ang nararamdaman natin kapag nagkataon na nandun kayo sa kalsada tapos biglang nawalan ng kuryente? Takot, okay? Tunay na makaramdam tayo ng takot, makaramdam tayo ng kaba, di ba? Dahil baka paghakbang natin ay tayo ay madapa o kaya tayo ay matisod. But kapag mayroon isang maliit na ilaw or even the small flashlight, at mas may confident tayo na lumakad, di ba? Kahit isang maliit na ilaw lang, mas may confident tayo na lumakad dahil nakikita natin yung ating nilalakaran at pwede po nating iwasan yung mga bagay na danger na bagay na sa ating nilalakaran. So, walking in the light is not about perfection. Amen? Walking in the light is not about perfection, but it's a direction.
Walking in the light is not about perfection, but it is a direction. Walking in the light is not being sinless, kasi wala ni isa sa atin ang hindi nagkasala, but about honesty before God and walking in the light of His truth. Amen? Sa mundong ibabaw, mga kapatid, spiritually, marami pa rin dumadaan o naglalakad sa kadiliman. Marami pa rin ang naglalakad sa kadiliman na nangangailangan ng liwanag. Ang tanong, sino ang magdala ng liwanag sa kanila? Okay. Sino ang magdala ng liwanag sa kanila? Walang iba kundi tayo na mga anak ng Diyos. Amen? Walang iba kundi tayo na anak ng Diyos ang magdala ng liwanag sa kanila. So let's carry our candles and go light the world. Amen? Let's carry our candles and go light the world. Sabi po nung kanta. So paano po ba tayo maglakad sa liwanag? As a believer, paano po tayo dapat maglakad sa liwanag? Una, God's Word is our light. Ang salita ng Panginoon ang siyang ilaw po natin. The Bible says, God is light. Kung binasa natin kanina, God is light. At ang kanyang banal na salita, ang ilaw po ng bawat isa sa atin. Sa Psalms 119 verse 105, Psalms 119 verse 105, Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Amen. So ang sabi dito na a lamp to my feet, ito ay nagpapahiwatig ng praktikal na gabay sa kasalukuyang sitwasyon. Okay? O sa mga desisyon sa bawat araw. Ipinapakita nito ang susunod na hakbang na dapat po nating gawin. Yung sabi naman dito na light for my path, ito naman ay tumutukoy sa malawak na direksyon ng ating buhay. Ang salita ng Diyos ay nagsisilbing liwanag na nagtatanglaw sa madilim po nating mundo. Amen? Nagbibigay ng karunungan at nagpoprotekta sa atin laban sa kasalanan. Sa gitna ng pagsubok o kalituhan, ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay nagbibigay ng linaw, pag-asa at kapanatagan na tayo ay nasa tamang direksyon. Amen? Ang salita ng Diyos ay nagbibigay po sa atin ng tamang direksyon. Amen? Naintindihan po natin. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng tamang direksyon sa buhay po ng bawat isa. So, ang Salmo 119:105 ay isa ring pangako. Isa ring pangako ng Panginoon na ang pagsunod sa turo ng Biblia ay pumipigil sa atin na maligaw o madapa sa ating spiritual na journey. Ang Psalms 119 verse 105 ay isang pangako ng Diyos na kapag sinusunod po natin ang turo ng salita ng Panginoon, ito'y pumipigil sa atin upang tayo ay maligaw. Amen? Upang tayo ay maligaw o madapa sa ating spiritual journey. Amen? Lalo ngayon dahil ang daming tukso sa ating kapaligiran, di ba? Ang daming tukso, ang daming mga magagandang bagay na nakikita natin na maging tukso upang hindi tayo mag-attend ng gawain, di ba? Ang daming mga bagay sa kapaligiran po natin na nakikita nating maganda na siyang maging dahilan upang hindi tayo mag-attend ng gawain. Kaya maging maingat po tayo sa bawat desisyon at walang iba na magdadirect sa atin sa tamang direksyon kundi ang salita ng Panginoong Jesus. Amen? So if we want to avoid darkness, bad decisions, wrong relationships, sin and confusion, we need the light of God's Word. Amen?
Kapag gusto nating maging mapanatag, gusto natin yung tamang direksyon, kailangan po natin ang salita ng Panginoong Diyos to direct us to the right way. Dahil ang salita ng Diyos, siya lang ang makakapagturo, makakapag-direct sa atin sa tamang landas. Amen. So let me ask you, kumusta naman ang buhay natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Ang mga nagyagibya tayo, manungapato nga dayay tapok na niya. Manungapato nga dayay tapok na kasaan tayo mo nga pidpidutin, hantay mo nga punpunasan, saan tayo mo nga okradan. Pero alam nyo, sabi ng sinabi ko nung last Tuesday, ang paglalaan ng kunting oras para sa Panginoon ay nagbibigay sa atin ng spiritual growth. No? At ang paglalaan ng oras para sa pasalita ng Diyos, para kapag hindi natin pinaglaanan ng oras ang salita ng Diyos, ay para din tayong lumalakad sa kadiliman. No? Para din tayong naglalakad sa dilim kapag hindi natin binigyang pansin, kapag hindi natin pinaglaanan ng oras ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, kahit isang verse lang ang basahin natin in every single days, maganda na yun para sa paningin ng ating Panginoon. Ngunit kapag binuksan natin ang ating Biblia at binasa kahit isang verse, sabi dito, God shines His light on our path. Na kahit isang bersikulo lang basahin natin, nagliliwanag ang Diyos sa ating dadaanan. Amen? Nagliliwanag ang Diyos sa ating mga buhay. Nagliliwanag ang Diyos upang alam po natin ang direksyon na ating dadaanan. Amen? So, wag po nating sayangin ang pagkakataon, wag po nating sayangin ang oportunidad na buklatin, basahin ang salita ng Panginoon, because reading the Word of God ay siyang nagbibigay ng tamang direksyon sa buhay po ng bawat isa. Amen? Pangalawa, kung paano tayo lumakad sa liwanag, walking in the light means surrender. Ang paglakad sa liwanag ay yung ibig sabihin na isang pagsuko. Walking in the light is not just reading the Bible, it's surrendering our old ways, surrendering our pride, surrendering our old habits, surrendering our attitudes na hindi po nagbibigay kagalakan sa ating Panginoon, and surrendering to our secret sin. Ang pagsuko ay hindi isang beses lang. Ang pagsuko sa Panginoon ay hindi lang nangyari ng isang beses, but it is a moment by moment. So, ibig sabihin mga kapatid, in every single days, ay suko po natin ang ating buhay sa Panginoon. Pagbangon po natin sa umaga, paggising po natin sa umaga, isuko po natin ang ating buhay sa Panginoon. Hindi porke na isa na tayong Kristiyano ay hindi na tayo susuko. But, and a moment by moment, sabi ng Panginoon, surrendering to Him is what's matter. Amen? Kaya sumuko po tayo sa Diyos sa bawat paggising po natin sa bawat araw. Si Abraham, nung sinabihan siya ng Panginoon, nalisanin niya ang kanyang tahanan. Nung sinabihan siya ng Panginoon, nalisanin niya ang kanyang lugar at pumunta siya sa ibang lugar. He surrendered his own plan. Isinuko niya ang kanyang mismong plano upang sundin ang liwanag ng Panginoon para sa kanyang buhay. Abraham chose to surrender his own plans and he chose to walk in the light of God by trusting Him. Amen? Si Mary, the mother of Jesus, nung sinabi ni Anghel Gabriel na siya ay magbuntis at siya ay magsilang ng isang lalaki, andun yung kaba sa kanya. Andun yung
hindi na ipaliwanag, andun yung pangamba. Dahil isa siyang berhen, di ba? Isa siyang berhen. At kapag makita ng mga tao na siya ay buntis, alam na po natin yung mga mata natin, makasalanan minsan, at hindi na iwasan na mayroon sasabihin ng ibang tao sa kanya, di ba? Ngunit, si Mary ay mas pinili niyang isinuko ang kanyang reputasyon at siya ay lumakad pag nasumunod sa kagustuhan ng ating Panginoon. Amen? He surrendered his reputation and walked in obedience to God. Lumakad siya ng may pagsunod sa Panginoon in the light of God. Si Apostle Paul din, he surrendered his own ambitions upang tuparin ang nais ng Diyos sa kanyang buhay. Ano ang nais ng Diyos sa kanyang buhay? Ang nais ng Diyos kay Apostle Paul, siya ay naging lingkod nito at siya ay naging instrumento ng Diyos upang ibahagi ang kanyang salita. But Apostle Paul chose to walk in the light of God and obey the will of God upon his life. Yung prodigal son, nakita po natin dito, alam na po natin ang istorya ng prodigal son, right? The prodigal son surrendered his pride. Isinuko ng prodigal son ang kanyang mismong pride at siya ay bumalik sa kanyang ama. Siya ay bumalik sa kanyang ama at siya ay sumunod sa kanyang ama. Kaya napakahalaga ang pagsuko natin sa Diyos. Napakahalaga ang pagsuko natin sa Panginoon because without God, we are nothing. Amen? Without God, we can do nothing. Without God, we are nothing. But with God, without people, He is still God. But for us as people, without God, wala tayong kayang gawin and we are nothing. In Ephesians chapter 5 verse 8, Ephesians chapter 5 verse 8, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of God. Hindi po ito patungkol, sabi ko nga kanina, sa pagiging perfecto. Amen? Dahil ni isa walang matagpuan ang Panginoon na perfecto sa atin. Hindi ito sa pagiging perfecto, but it's about being surrendered. It's about seeking God's guidance and allowing the Holy Spirit to shape our thoughts, to shape our actions, and to shape our attitude. Amen? So, ay ni-encourage po tayo ng verse na ito na bilang anak ng Panginoon, patuloy po tayo mamuhay ng may kalinisan at katuwiran. Amen? Mamuhay na nabibigyan natin ng karangalan ang ating Panginoon na nagliliwanag ang kabutihan at katotohanan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sa araw-araw mga kapatid, hingin po natin sa Panginoon to renew us, to transform our lives sa bawat araw. Amen? Patingin po natin sa Panginoon na sa bawat araw, baguhin niya tayo, hubogin niya tayo ayon sa kanyang kaluwalhatian at ayon sa kanyang kalooban at nais sa atin pong mga buhay. So pangatlo, walking in the light builds fellowship. Walking in the light builds fellowship. Ang maglakad sa liwanag ay nagpapatibay ng samahan. Amen? Sa 1 John chapter 1 verse 7 yung binasa natin kanina, 1 John chapter 1 verse 7a, ngunit kung lumakad tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. So sabi natin kanina na ang liwanag ay sumisimbolo sa katotohanan, kabanalan at presensya ng Diyos. So ang pamumuhay ng tapat, totoo at banal sa harap ng Diyos at sa ating kapwa ay nagre-resulta
ng mas malalim na tunay na samahan ng bawat isa. Amen? Nagpapatunay o kaya nagre-resulta ng mas malalim at tunay na samahan ng bawat isa. So, a believer walking in the light ay nagki-create. Ang isang mananampalataya na lumalakad sa liwanag, mga kapatid, ay nagki-create ng unity, nagki-create ng encouragement, at ito'y nagki-create ng spiritual growthness. Amen? That is why church community is important. Amen? Church community is important. Even a small group, katulad sa atin, di ba? Hindi naman tayo malaking grupo. Maliit lang tayo naggrupo. But, ang pinakamahalaga ay tayo ay naglilingkod ng buong puso sa ating Panginoong Diyos. Whether we are in a small group, but what's matter is serving God with all our heart. Amen? So, kahit yung pagkikipagkaibigan natin spiritually, mahalaga din yun sa mata ng Diyos. Mahalaga din yun sa sa harapan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, the light of Jesus not only guide our individual life, it brings us together. Amen? Ang liwanag ng Panginoon ay nagdadala sa atin ng may magandang samahan. Kaya patuloy po tayong lumakad na may ugnayan sa ating kapwa mananampalataya dahil ito ay kalooban ng Diyos as part of His body. Dahil walang nabubuhay. Ano ba yung kanta? Okay, walang nabubuhay para sa sarili lamang. Bilang anak ng Diyos, kailangan natin ang kapatiran po natin, kailangan natin ang presensya ng bawat isa dahil hindi tayo nilikha ng Diyos na mag-isa magpakailanman. Hindi natin matatawag na fellowship kung tayo ay mag-isa lang. Kaya small community is what matter in the eyes of God. Yung ang isang samahan ay nagkakaisa na magturi sa ating Panginoong Diyos. Another one is walking in the light means embracing Jesus' cleansing. Ang paglakad sa liwanag ay tinatanggap po natin ang paglinis ng Diyos sa ating mga buhay. Doon sa 1 John chapter 1 verse 7b, sabi doon, the blood of Jesus purifies from all sin. Nililinis tayo ng ating Panginoon mula sa ating mga kasalanan. So as one surrenders and walk in the light, we are continually cleansed by Jesus' blood from sin. Patuloy po tayong nililinis ng ating Panginoong Diyos. Patuloy na tayong nililinis mula sa ating mga kasalanan. So ang paglakad sa liwanag ay paghubad sa kadiliman ng kasalanan at pagyakap sa liwanag ng katotohanan ni Yesu Kristo. Amen? So, ang paglakad sa liwanag ay yung pag-iwan, paghubad sa kadiliman at kasalanan at pagtanggap, pagyakap sa liwanag ng katotohanan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kung saan ang kanyang biyaya ang nagpapabanal sa atin araw-araw. Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay napapabanal, tayo ay nalilinis, at tayo ay napapainam sa kanyang harapan dahil sa kanyang biyaya. Kaya kung wala si Jesus, mga kapatid, wala tayong liwanag. Na? Kung wala si Jesus sa ating buhay, wala tayong liwanag, wala tayong gabay, wala tayong pag-asa, at wala din tayong kapatawaran. Amen? Ngunit, dahil kay Jesus, we are forgiven, we are redeemed, we have that new life. Dahil kay Jesus, nagkaroon tayo ng kapatawaran, tayo ay natubos sa ating mga kasalanan, at tayo ay nagkaroon ng bagong buhay, buhay na walang hanggan. Amen?
Kaya kahit dati ay lumalakad tayo sa dilim, sabi ng binasa natin kanina, dati ay lumalakad tayo sa dilim. Ngunit, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo na'y lumalakad sa kanyang liwanag. Amen? Dahil sa biyaya ng Diyos, kaya tayo na'y lumalakad sa kanyang liwanag. At ang paglakad sa liwanag ay desisyon araw-araw na mamuhay sa katotohanan ng salita ng Diyos at bukas na loob, bukas sa ating kalooban na tanggapin ang paglilinis ni Jesus sa bawat pagkakamali natin na nagre-resulta sa malinis na puso at buhay na kasama niya. Hinahayaan na baguhin tayo ng Panginoon, hinahayaan na linisin tayo ng Panginoon, hinahayaan na i-direct niya tayo sa tamang direction. So as we walk in His light, let us remember that God's grace is sufficient. Amen? As we walk in the light of God, wag po nating kalimutan that God's grace is sufficient to cover all our sins. Amen? Breaking us into a closer relationship with Him and with each other. Dahil sa paglakad po natin sa liwanag ay napapainam ang relasyon ng bawat isa, napapainam ang buhay ng bawat isa, lalo na kapag tinatanggap natin ang paglilinis ng Diyos sa buhay po natin sa bawat araw. Amen? Kaya sa ating mga buhay, iba't iba man ang season na ating maranasan. Dahil sa bawat buhay po natin, may mga season na masaya, may mga season na malungkot, may mga season na may mga problema, at may season din na para tayong binagsakan ng mundo. Ano? May season din na para tayong binagsakan ng mundo. At sa ganitong sitwasyon, kanino tayo lalapit? Sa ating Panginoong Diyos. Ano mang season ng ating nararanasan, wala tayong ibang lalapitan, wala tayong ibang tatakbuhan, wala tayong ibang pupuntahan, kundi sa ating Panginoong Diyos, na siyang nagbibigay sa atin ng tamang direksyon, na siyang nagbibigay sa atin ng liwanag na sapat upang makita po natin yung tamang daan na ating lalakaran. Kaya mga kapatid, are we choosing to walk in the light of God's Word? Pinipili ba nating lumakad sa liwanag ng salita ng Panginoong Diyos? May oras pa ba tayo sa Kanya? Amen. May oras pa ba tayo sa Kanya? Hinahayaan ba natin ng Kanyang salita ang gumagabay sa bawat desisyon po natin? Are we walking in God's community? May kasama ba tayo sa ating spiritual journey? O kaya tayo ay lumalakad na mag-isa? Are we allowing Jesus to cleanse and purify our heart in every single days? Mga kapatid, sa bawat oras, sa bawat araw, ang kamay ng ating Panginoon ay laging bukas upang tanggapin niya tayo, upang imbitahan niya tayo na lumakad sa kanyang liwanag. Amen? Nasa panahon na nasa hindi magandang sitwasyon, ang bawat isa sa atin, mas piliin pa rin nating lumakad sa liwanag ng Diyos. Mas piliin pa rin nating sumunod sa Diyos. Mas piliin pa rin nating purihin ang Diyos. Mas piliin pa rin nating paglingkuran ng Diyos. Dahil anumang oras, anumang sitwasyon, ang hinaharap natin, kay maganda, kay hindi, ang sigurado, God is with us. Ang Diyos ay nasa atin upang gabayan tayo sa tamang direksyon ng ating mga buhay. Ang Diyos ay hindi niya kailanman tayo iniwanan. Ang Diyos ay hindi kailanman niya tayo pinabayaan, mga kapatid. But in every single days upon our lives, the Lord is with us. Ang Diyos ay laging nandyan upang gabayan tayo,
gabayan po tayo. Ang Diyos ay laging nandyan upang tulungan tayo kapag may problema. Ang Diyos ay laging nandyan at sapat ang kanyang kalakasan upang palakasin tayo habang tayo ay nasa kahinaan. Ang Diyos ang siyang nagdadirect sa atin upang makita po natin yung tamang landas na ating lalakaran. Amen? Mga kapatid, this world is full of darkness. This world is full of confusion. This world is full of lies. This world is full of fear. This world is full of temptation. This world is full of sin. But today, Jesus inviting us to walk in His light. Amen? Iniimbitahan tayo ng Panginoon na tayo'y lumakad sa Kanyang liwanag. Amen? Iniimbitahan tayo ng Panginoon na tayo'y pasakop sa Kanya. Iniimbitahan tayo ng Panginoon upang lumakad tayo na may pagsunod sa Kanyang nais sa ating buhay. Iniimbitahan tayo ng Panginoon upang sundin ang mga bagay na dapat nating gawin para sa Kanyang kapurihan at para sa Kanyang kalwalhatian. Amen? Kaya mga kapatid, pasakop po tayo sa ating Panginoon, mamuhay po tayo sa katotohanan ng Diyos, kung saan ang pamumuhay po natin ay sumasalamin sa karakter ni Kristo. So mga kapatid, let's keep fighting, let's keep surrendering, and let's keep walking in the light of God. Amen? Let's keep walking in the light of God. Yan ang mensahe ng Panginoon sa oras na ito.